Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko. Thank you for being here, new subscribers. Thank you for subscribing my channel. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, watching this video right now, if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel. Tap that notification bell and get notified. So, anyway, I am going to do a quick card reading. So, who is stalking you on social media? So, sino yung nag-stalk sa inyo? It's either man or woman, whoever it is, titignan natin yung gender nila. So, titignan natin yung possible zodiac signs nila. So, titignan natin bakit, sino to, anong kailangan nila, ano next na gagawin nila, ano yung pwede mong gawin sa kanya, if ever. So, let's see. Let's start without further ado. So, you can choose. Now, you can post the video if you want para makapag-focus kayo. Please, guys, don't focus on the stones. These are just normal stones with colors. So, hindi nyo din kailangan na piliin yung favorite color ninyo kung nandito yung favorite color ninyo. Just focus on the cards. Focus your intuition. Kung ano yung gusto ng puso ninyo, yun yung pipiliin ninyo, okay? So, you can post the video kasi mag-start na tayo. So, anyway, let's start with the dark blue stone, okay? So, this is not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. So, let's start. Ano yung possible zodiac sign ng person na nag-stalk sa'yo? Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? So, this could be a water sign. So, ano naman yung possible gender? A woman. So, a woman. So, pwedeng woman to ha. Hindi lang to basta just pwedeng a woman because of inagaw mo yung man niya sa'yo. Pwedeng mga ganung mga bagay. Basta babae siya. Could be babae siya. Okay? Could be bakla siya. Could be babae siya. Basta merong feminism dito. So, this could be also a Capricorn, Virgo, Taurus, or great. Mas malakas sa kanya yung Capricorn yung napipil ko dito. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, or Capricorn. So, this is a matured woman, could be. So, let's see. Let's pull an oracle card. Marriage. Might be ex ng person mo. A marriage of soul is a union of two divine counterparts blending together. So, pwede itong if you're a man watching this video, this could be your wife, your ex-wife. If you're a woman watching this video, this could be the ex-wife of your man or the wife of your man. Okay, so, because this is a matured person. Family. Oh my God. Hindi ko to pinili. I am honest dito. Wala akong piniling cards. Basta lang ako nag-shuffle and nilagay ko to. Blood ties, inner cycle. So, family. So, there is something about family. Magnetic interaction, passion. Let's see. Assistance, spirit guides. Itong person na to, bago tayo pupunta ng tarot cards, might be itong person na to could be nagpa-card reading siya. Malay nyo sa akin. Could be nagpa-psychic to siya, nagpa-card reading, nagpa-medium or anything. Kasi nandito si spirit guides eh. May assistance siya ng spirit guides. Ibig sabihin guided siya na this could be you na kailangan niyang i-stalk. Might be there is something about you and this partner, a magnetic attraction or passion or something. You know, that's why this person is stalking at you. So, let's see. Sino to?
Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. So, water signs. Okay? So, this person, yeah, malayo to sa'yo. So, through social media talaga to, nag-i-stalk. A lot of thoughts, madami siyang iniisip talaga. Actually, hindi siya sure about doing this. Honestly, hindi din even siya sure kung ikaw ba talaga yon. So, you might be one of the person na ini-stalk niya. So, ito yung nakuha ko talaga dito. You might be one of the person na ini-stalk niya. So, hindi siya sure kung ikaw talaga yon. Kasi, nandito, hindi siya sure. So, nandito din sa point na meron siyang mga pinipili. Ibig sabihin, may mga other option siya. And this is just not you. You are one of the option. So, this person, malayo to sa'yo. So, of course, might be social media talaga to. And this person might be a Pisces sign as well. So, water sign, Pisces. So, this person is keeping this, might be to her husband, about stalking to many women, parang ganun. So, ito yung bakit. Bakit kanya ni-stalk? See? Marriage card. Dahil, might be, married sila. Asawa siya. Siguro, nagkakaroon ng mga disappointments sa connection nilang dalawang mag-asawa. And then, gusto niya na maayos na din sila. Siguro, ang gusto niya dito is ayusin. Siguro, kung sakaling ikaw man yun, gusto niyang ayusin yung mga nangyari. Gusto kanya sigurong kausapin to explain to you everything about them na baka hindi mo alam na may asawa siya or something, yung partner mo, okay? So, there are a lot of disappointments sa taong ito. Kaya ini-stalk niya. Hindi lang naman ikaw yung ini-stalk niya eh. May iba pa. Kasi nga you are just one of the option na ini-stalk niya. Na might be possible na third party ng might be husband niya. Okay? So, if lalaki ka na nanood nito, so, might be, yun. Might be this is your wife. Okay? So, if ikaw naman babae na nanonood, might be this is the wife of your partner. So, might be kung ikaw yung lalaki na nanonood nito, so, this might be your wife. But, stalking. No, this is not your wife. Might be this is your wife who is stalking you as well. If lalaki ka, okay? Who's stalking at you and stalking to your other party, your other woman. So, let's see. Kasi ang pakiramdam ko talaga dito, babae to, na ini-stalk niya ang isang babae din na possible na third party ng asawa niya. Parang ganun. Ito yung pinaka-clear na explanation dito. So, sobrang disappointed kasi siya sa marriage nila because of the magnetic interaction, the passion might be the third party. Na ito yung nakikita niyang possible na ikaw. So, ayun, ano yung next na gagawin niya if ever? Gusto niya lang talaga actually malaman if ever na ikaw to. If may makikita siya. Actually, hindi naman siya, wala siyang plano na to chat with you, to talk to you. Siguro mayroon lang siyang gustong makita on your profile. If may post ka na something. Kasi if makikita niya yung asawa niya sa profile mo, to make sure talaga, to find some evidence kumbaga. Pero wala siyang balak na naghihintay lang siya na siguro naghihintay lang siya na mag-post kayo, na naghihintay lang siya na mag-post ka. This person is waiting for the enlightenment, for the clarity. Kasi pag may clarity na kasi, pag example may makita siyang pinopost ka or anything, is like bibitaw na din siya. This person will going to end the cycle, to have a changes in her life. Ganito yung ano niya.
Wala siyang balak na awayin ka, manggulo sa'yo or anything. Ang gusto niya lang na malaman yung katotohanan, makita niya yung siguro yung asawa niya na kayo na pinopost niya, bibitaw siya. Parang ganun. So, kasi practical woman to pwedeng itong woman na to is like, hindi siya basta lang, baka may kaya din ata to, parang could be this woman is like educated or busy din siya sa kanyang career. Kasi Queen of Diamonds to that means may pera to, may business to, may career to. So, gusto niya mag-focus dito if ever na malaman man niya na yung asawa niya is may someone else and might be this is you. Pag makita niya, he's just waiting So ikaw, ano yung pwede mong gawin? Possible na pwede mong gawin about this? See, nandito yung asawa. So, feeling ko, you will going to fight sa person na to. Siguro you will going to feel like unsureness about your person. Makakaramdam ka na baka mag-away pa kayo nito ng person mo about nga dito sa person na to. If malaman mo na nag-i-stalk yung ex niya or asawa niya, siguro madami kang tanong, madami kang gustong malaman, and may parang magdadalawang isip ka din sa connection na meron kayo. If this person is really like telling you the truth or what. So, yun yung I think hindi mo din i-confront to. I-confront mo dito yung person mo, yung asawa niya, if ever na ikaw. Kasi feeling ko tama yung intuition niya kasi nandito Queen and King and Queen of Pentacles. So, I think tama yung intuition niya, though kasi nagpa-assist siya into spirit guides. That means could be nagpa-psychic siya, and parang there's a possibility na ikaw yun. So though madami man siya mga other option, hindi lang ikaw, pero malakas yung pakiramdam niya sa'yo. So kaya ganun, naghihintay lang talaga siya na may makita siya, and then bibitaw din naman siya, hindi siya manggugulo. So, this could be a woman, okay? So, ito yung sa mga nakabili ng dark blue stone. So, let's go for the next stone. So, red stone. Sa mga nakapili ng red stone. So, let's start. Ano yung possible zodiac sign? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Possible gender, lalaki. So, this could be Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or this could be a Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Somebody who loves you. So, siya yung nag-i-stalk sa'yo. Sa mga pumili ng redstone, this is someone who loves you. So, let's pull an oracle cards. Respect your relationship. Access granted. Social media, fake profile, hiding. Oh, see? Stalking talaga. Kasi merong fake profile, media, hiding. So, grave. No second chances. Growth, summer. Merong inner growth. So, I don't know if this second grave or grave means just finish na talaga. Wala nang second chances. Para tong death card. And growth, summer might be something na personal growth, realization, spiritual awakening. And respect your relationship. Let's see. Bakit? Sino to? Let's see. This is, Sagittarius. Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus. This person walk away from you. This person walk away emotionally from you talaga. Like, nagiwalay kayo nito.
And this person, feeling ko, somebody na could be wanted na ayusin yung sa inyo, wanted to save your relationship. This person is hiding, parang ini-stalk ka niya, hindi sarili niyang account. Ini-stalk ka niya using another account or fake account. Yeah, fake account, profile hiding, so fake account, dummy account. So, wala na kayo nito. Finish na. No second chance. You are already in the process of healing, could be right now. And might be you respected that. Parang naghiwalay talaga kayo ng maayos ng person na to. But this person might be stalking. Nag-i-stalk siya kasi gusto niyang bumalik ulit. Gusto niyang ayusin yung sa inyo balik. So siguro ini-stalk ka niya to check kung may bago ka na ba. Something like that. So naka-move on ka na ba or hindi pa? So ano yung nangyayari sa'yo? Maganda ka na ba ngayon? Parang ganun. Sexy ka na ba? So anyway, bakit kanya ini-stalk? Gusto kanyang kausapin. See, I told you. Hindi pa siya bumitaw. Hindi pa siya bumitaw. Parang andun pa siya sa point of like, still wanted. Naka-hold on pa din siya. This person still keep you in his heart or her heart. Okay? So, might be this is his heart because this is the king. So, pwedeng her heart might be you are dealing with the tomboy. Parang ganun. So, mahal ka pa din ng person na to. May nararamdaman pa din siya para sa'yo. So, bakit kanya in-stalk? Because this person might be wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you. Like, kumbaga, gusto kanyang balikan kahit hindi siya prepared na balikan ka. Parang kumbaga naalala niya yung pagmamahal mo para sa kanya. Naalala niya yung pagmamahalan ninyong dalawa. King and Queen of Hearts. So, naalala niya yung pagmamahalan ninyong dalawa. Siguro sobra kayong nagmahalan before. Then, naghiwalay kayo. So, hindi kanya nakalimutan. Kaya ka ni-stalk. So, ano yung next na gagawin niya nito? This person will come back to you. This person will going to offer you a like new beginning. This is the grave, the death card that I said earlier. Mag-offer siya sa'yo ng kumbaga, an endings always brings new beginning. But this new beginning that he wanted is the same person. Siya pa din yung gusto niya ng new beginning with you. Parang kumbaga wag ka na magpunta sa bago. Sa akin ka na lang ulit. Parang ganun. So gusto niyang ayusin, magkaroon kayo ng rebirth. So pagpapatuloy niya pa din yung ano niya. Parang ano yung next na gagawin niya? Parang pagpatuloy niya pa din yung pag-i-spy sa'yo. Kasi nandito yung 6. This is a 6 of swords. I thought this is a 7 of swords. So, with the 6 of swords, feeling ko, if ever na may makita siyang bago na sa'yo, parang may bago ka na, parang tatanggapin niya lang din na wala na talaga kayo. Aalis siya ng kahit hindi man niyang gusto. Aalis siya. Pero this person will going to try to pursue you. So, parang magta-try siya na i-pursue yung nararamdaman niya pa din para sa'yo, to offer you a second chance or to offer you rebirth. Na hindi man kayo mabalik sa dati, could be. It's just like mag-umpisa kayo ulit. Parang ganun. Pero kung makikita niya na may iba ka na, hindi naman din na siya gugulo. Parang aalis na lang din siya. So, ano yung next na pwede mong gawin dito? Why? Kung malalaman mo na ini-stalk ka niya, kung malalaman mo na siya to, you are going to confront this person. Iko-confront mo siya sa mga pagkakamali niya. Might be mag-aaway pa kayo. Aawayin mo to siya. Kasi nandito yung 5 eh. This is the 5 of swords and the 5 of wands. These are all conflict, fights,
confrontation, arguments. So there's a possibility i-confront mo sa kanya yung pagkakamali niya. Gugulo to sa isipan mo. Ma-stress ka. And definitely, i-confront mo siya talaga. Bakit ginawa mo to sa akin? Bakit ganyan ginawa? So, may away talagang pwedeng mangyari dito. Ito yung pwede mong gawin if ever na malaman mo na siya yung nag-i-stalk sa'yo. Aawayin mo siya. Dahil sa, siguro nung naghiwalay kayo, even though na naghiwalay talaga kayo, nang sabihin maghiwalay na tayo, hindi kayo totally na nagkaintindihan, like, naghiwalay kayo ng magkagalit, could be, something like that. So, hindi ka patapos. Pwedeng, i-continue mo yung galit mo, yung, yung pain mo na ibubuhos mo sa kanya para maintindihan niya. So, ganun yung pwedeng mangyari. Ganun yung pwede mong gawin. So, yun. Then, I can see here with the growth, summer, with the personal growth. So, ito yung pwede mong gawin after that. Might be you are already in this process na nagmo-move on ka na. Okay, then babalik siya. Could be awayin mo siya ngayon, babalik-balik ka sa akin. Tapos, ngayon pa nagmo-move on ako. Whatever it is, ano man yung sasabihin mo. Basta mayroon ko nakikita ditong arguments. Meron din even ako nakikita ditong pwedeng makapagsalita ka ng napagod na ako. Tapos ganun, ngayon ka pa babalik sa akin or anything like that. So, yun. Dito yung sa mga nakapili ng red stone. So, let's see. Let's check for the last stone. The aquamarine color. So, for the last who choose this, let's see. Ano yung possible na zodiac sign? Cancer. Alam niyo yung Cancer, mga Cancer talaga are stalkers. I admit that I am a Cancer rising and I am a stalker. I admit that, hindi ko pagkaila yan. Sinasabi ko even yan sa partner ko. I really do stalk even your exes. So, but sometimes, not always. Depende sa mood ko. So, Cancer, they always do this. They even make a like fake accounts just to stalk someone. Oh, king. So, a man. So, pwedeng this is could also be a Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so pwedeng may responsibility to sa'yo. Pwedeng this is someone na, let's see kung sino to. Okay? Kasi ito siya is parang strong person eh. Kinda strong person. May strong personality siya na pagkatao. So, let's see. Pwedeng father figure nandito din sa kanya. Guilt. So, may guiltiness sa kanya. Bakit kanya ni-stalk? Don't let guilt get in the way of happiness. Rush. Sad, broken, feeling alone. So, broken siya. Kasi this person is very, sensitive kasi to eh. Water sign. Making love, good time. Mercury, message, travel, communication. So, there is also possibility here that merong could be, okay? Could be Cancer, Mercury. Cancer in Mercury sign. Check. Baka may Cancer din sa Mercury niya. Or could be Virgo, Gemini. So, check those. Kasi Gemini, sabihin na natin, nandito eh. Libra, Gemini. So, could also be Virgo. Because Virgo is also, yung planet niya is Mercury. So, pwedeng Libra in Mercury. So, check the placements. So, message. This person, siguro ina-stalk ka niya. This person wanted to message you. Kaya kanya ini-stalk. Na may guiltiness sa kanya dito.
na also broken din siya. Kaya lang ang nararamdaman ko dito, may pride siya. Mataas yung tingin niya sa sarili niya. So parang kaya ini-stalk ka niya muna siguro dahil sa nag-away siguro kayo nito, and then nasaktan siya, but then ma-pride siya. Kaya ito yung nangyari. Travel, communication. So this could be like this person is an LDR. O kung di man to LDR, malayo sa'yo kasi hindi na LDR siguro. Kung wala kayong relationship nito, might be this already an ex, so hindi na to LDR. Malayo lang to sa'yo. Someone who wanted to communicate with you. So, sino ba talaga to? May guiltiness sa kanya because this person cheated on you. So, this person cheated on you, and I think that nagkaroon siya ng iba. So, ngayon, itong person na to might be also a young one. Might be this person is also a young person. Kasi mga young yun nandito eh. With, could be na, hindi siya ganun ka old person. Ang masasabi ko dito could be like, nandun siya sa 25 to 35, mga ganun. Yung edad nito. So, etong person na to is really stalking at you. Social media. Parang gusto niyang makipagbalikan sa'yo. Gusto niyang makipag-ayos sa'yo. Gusto niyang maulit kayo sa dati. Kasi nagigilty siya sa mga ginawa niya. Sa ginawa niyang panloloko sa'yo. Might be with this making love good time. Nagkaroon siya ng one night stand, or nagkaroon siya ng third party while you are in an LDR. So, yun. Bakit siya nag-i-stalk sa'yo? Bakit kanya ini-stalk? This person is thinking about your commitment. So, this person could also be naging LDR kayo nito, but you are not totally like LDR na hindi pa nagkita. Meron na kayong commitment na person na to na naging LDR lang kayo. So, nung nag-travel siguro siya, may pinag-abroad siya. So, naging LDR kayo. Kaya nangyari yung mga to. Kaya may guiltiness sa kanya about cheating on you. Dahil sa might be you have either a commitment, either a family. Pwedeng married kayo, pwedeng live-in kayo. So, may mga promises talaga sa inyong dalawa. So, hindi kayo basta lang na bago. Matagal na kayo nito. Could be matagal na kasi may mga promises na kayo sa isa't isa bago siya umalis. So may guiltiness sa kanya dito. So this person might be nag-away kayo talaga nito. So nag-away kayo, umandar yung pride niya. So ayaw niya sigurong sabihin natin na ibaba yung pride niya. Ayaw niya ibaba yung sarili niya dahil sa may galit pa. Pero nasaktan siya. Nasaktan din siya sa ginawa niya sa'yo. Nasaktan siya kaya parang gusto niyang ayusin to. In a way na dinahandahan niya siguro sa ganitong paraan. Kine-check niya kung kumusta ka na, ano nang ginagawa mo, parang ganyan. So dito niya idahan-dahan kung okay ka na ba, hindi ka na magalit, kasi meron talagang away dito sa inyo. And siguro ayaw niya na mangyari yun kasi this person wanted to take the leap of faith talaga. Even if he's not prepared, he wanted to make it up with you. Gusto niya maayos kayong dalawa. Kasi iniisip niya siguro might be yung pagsasama ninyo. Dahil may guiltiness dito. So, let's see. Ano yung next na gagawin niya? Ayusin. Maayos kayong dalawa. So, siguro kausapin ka niya. Siguro muna first obserbahan ka niya. He will keep on stalking, spying on you until sa mararamdaman niya or makikita niya na okay ka na. So, parang mararamdaman niya at makikita niya sa'yo na parang hindi ka nagalit, or baka mayroon din siyang other person na sabihin na kakontak niya sa part mo
and magtatanong na hindi na ba siya galit, okay na ba siya, ganyan-ganyan, bago siguro kanya kausapin. Kasi may balak talaga siyang ayusin yung pag-aaway ninyong dalawa. Pero ino-observe ka niya muna. Siguro ganun. Ino-observe niya muna kung kung wala na ding galit sa'yo. So, bago siya magparamdam ulit sa'yo. Ano yung pwede mong gawin? See? Could be you are a couple. Okay? So, there is a possibility here na magmamatigas ka talaga. Yes, magmamatigas ka. So, pareho kayo may pride. Paano kayo magkayos nito? Magmamatigas kasi papakita mo sa kanya talaga na nagmo-move on ka na happy ka without this person. Pero honestly, meron ako nakitang hope dito na magkaayos din kayong dalawa. Meron ako nakita ditong new beginning sa inyong dalawa. Because I think you will really going to pursue na mag-offer sa kanya ng second chance. Even if sabihin natin na magpaparamdam siya ng ikaw pala, even magpaparamdam ka ng parang strong personality dito, na every time siguro pagkakausapin mo na siya, magpapakaano ka talaga, like ayaw kitang kausapin, magmo ko kasapin, dami ng kasalanan, ganyan-ganyan, snubber, magiging snubber ka sa kanya, or even puputulin mo yung connection, or hindi mo siya kakausapin talaga, i-ignore mo or whatever, para lang makita niya na galit ka, para lang makita niya na hindi ka basta-basta na pagka babae or pagkalalaki. So, ito yung dahil ipapakita mo din sa kanya na happy ka, healed ka na, I'm okay without you. But in the end, I can still see a new beginning sa inyong dalawa. So, might be dahil nga sa meron kayong commitment, could be may pamilya kayo, King and Queen of Swords to eh. So, this is the King of Spades. So, this is the King of Swords, the Queen of Swords. They are partner talaga to, couple to eh. So, may guiltiness sa kanya with the Cancer sign here. This could have a Cancer in pwedeng Cancer sun siya with the air sign Moon or Mercury. So, nung time siguro na hindi siya nung time siguro na hindi siya nagparamdam, nung nag-away kayong dalawa, hindi siya nagparamdam kasi Cancer to eh. So, pag yung Cancer kasi, ito talaga yung mga ugali ng Cancer. Minsan nagde-disappear na lang yan sila, nagde-deactivate na lang ng matagal, tapos mag-a-appear na naman. Ganun kasi yung mga ugali ng mga Cancer. Once dumating yung tupak nila, nagde-deactivate na lang yan sila ng account, or tumatahimik na lang, or minsan nga binablock pa nila yung person. So, tapos babalik na naman pag okay na sila. So, might be ganito yung nangyari sa inyo nung nag-away kayo. Isa na din kasi sa Cancer na lalaki, especially sa lalaki, ayaw talaga nila yung magulo yung utak nila. Kasi pag magulo yung utak nila, ito yung nangyayari talaga. It's either, hindi talaga sila nagpaparamdam sa'yo. So, I think you know this. Kasi kung you are couple, na nag-LDR lang, I think alam mo naman din to. Siguro lumaki lang talaga yung away ninyo dahil sa third party na nangyari. Pero, sa away na nangyari sa inyo, nag-guiltiness siya. So, kaya ayusin niya to. At meron din ako nakitang pag-ayos dito. So, that is my reading for you. Kung sino man nakapili ng alin man dito sa inyo, hope na naka-resonate kayo. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.